Naaresto ng mga pulis ang dalawang lalaking sangkot sa serya ng holdapan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kumpiskado rin mula sa kanila ang ilang baril. Nakatutok si Jomer Presto Exclusive. Kuha ang video na yan sa loob ng isang bakery sa Quezon City noong January 12. Mabilis na natangay ng mga sospek ang bag at mga cellphone ng ilang customer sa loob. Makalipas ang ilang araw, nakita muli ang mga sospek sa CCTV naman sa may Intramuros, Manila. Sabi ng pulisya, katatapos lang daw mang hold up noon ng mga sospek. Unang-una dito sa nangyari noong Sabado na kung saan hold up nila yung isang Hapones at nakakuha ito ng dalawang lapad. Bago ang insidente na yan, napadaan pa sa checkpoint na sakop ng Barbosa Police Station ang mga sospek. Pero Nakatakbo po sila. dahil nakatakas, nakapang-hold up ulit ang grupo sa bahagi naman ng Vasquez Street sa Malate. Natangay nila sa biktima ang isang cellphone. Agad nagsumbong ang biktima kaya nagkasana ng hot pursuit operation laban sa grupo. Natunto ng dalawa sa bahagi ng Arroceros, Manila. Ang isa, nakasuot pa ng uniforme ng ride-hailing app para mag-disguise. Nakuha sa kanila ang dalawang baril at isang motorsiklo. Napakarami palang mga insidente na kung saan sila yung suspect sa mga holdapang ito nangyari sa buong kamay nila. Napagalaman din ng pulisya na kalalaya lang nitong Lunes ng isa sa mga sospek matapos makapagpiyansa ng 200,000 pesos para sa kasong pagnanakaw. Labas-pasok din umano sa kulungan ng mga sospek. Dahil dito, naniniwala ang mga otoridad na may financer at malaking grupo na kinasasangkutan ng mga sospek. Bali, hindi po kami riding tandem, sir. Hinawa na po kami sa bahay. Malabo na raw makapagpiyansa agad ang mga sospek dahil sasampahan sila ng reklamong paglabag sa gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code. Bukod pa dito ang mga isasampang robbery at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Nagtipon-tipon ang mga grupong nais na raw umusad ang mahakbang para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Bernadette Reyes. Nagsama-samang iba't ibang grupo sa Plaza Roma sa Maynila para ipanawagan ng pag-usad ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Kongreso. Sinimulan ito sa isang misa kung saan ginunita ang kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino ngayong araw. Kung gusto natin, patalsikin ang sino man patalsikin. Pero tandaan sana natin, may nagsabi nga sa akin, pag tinuro mo ganyan, ikaw ay may sala, 3 nakaturo sa iyo at ikaw rin. Sabi. Kaya po, hamon nito sa atin lahat. Yung pagbabago sanang pinasimula ni Cory Aquino, pagpatuloy naman nating lahat. Naroon din ang ilang kabilang sa mga lumagda sa una, ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Nananawagan kami sa Kongreso na ituloy na itong aming sinulong na complaint. Tayong mga mamamayan, ginawa na natin yung papel natin. Sa Kongreso naman, kayo naman yung gumawa ng trabaho nyo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at ang liderato ng Kongreso. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ginunita ang kabayanihan at sakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force o SAF 44 na nasawi sa engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao 1 dekada na ang nakalilipas. Isinagawa ang Day of National Remembrance sa PNP Academy sa Silang, Cavite na dinaluhan ni Interior Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Romel Marbil. Naroon din ang mga nauilang kaanak ng SAF 44. Mayroon ding commemoration program sa Balanga City sa Bataan at isang misa sa Baguio City. Taon-taong inaalala ang kabayanihan ng SAF 44 na nasawi sa gitna ng paghuli sa master bomb maker at international terrorist na si Marwan. Sa isang kalsada sa Zambales, halos wala raw makita ang mga motorista dahil sa kapal ng alikabok. Ba't kaya nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Sa viral video na pinost nito ni Mark Anthony, akalain mo raw sila'y mag-road trip sa Baguio dahil sa kapal ng mistulang fog na bumabalot sa kalsada.
Walang makita. Zero visibility talaga dito. Pero hindi raw yun ang kanilang destinasyon. Ang daan kasing binabaybay nila, highway sa San Narciso, Zambales. At ang bumabalot sa kalsada, hindi raw fog, kundi alikabok. Ay, grabe yung alikabok. Zero visibility lang talaga. Yung mga sasakyan, nag-iilaw na lahat para ma-warning na merong kasalubong. Dahil sa kapal ng alikabok, pahirapan daw ang pagmamaneho. Yung mga nahirapan, yung mga naka-single talaga na motor, mga naka-tricycle, ayan, mga nagbabike. Mabuti na lang daw sa kabila nito. Nakarating naman kami sa San Felipe for surf on time naman. Pero bakit nga ba nababalot ng makapal na alikabok ang highway sa San Narciso? Kuya Kim, ano na? Ang tawag sa makapal na alikabok na bumabalot sa highway ng San Narciso, hindi sandstorm kundi dust storm. Ang sandstorm kasi nangyayari yan dun sa desierto. Zambales is not a desert area. Kumpara sa sandstorm, mas maliliit na particles sa tinatangay na malalakas na hangin tuwing may dust storm. Ano bang characteristic ng dust? Weather, humid ang area, and then malakas ang hangin. Ang alikabok naman na bumabalot sa San Narciso, galing daw sa Lahar malapit sa Makulkul Bridge. Naalala ko is mga month na ganito talagang maalikabok dahil sa dry na yung lahar. Paalala naman ng eksperto, sakaling may dust storm, iwasan muna ang lumabas ng bahay. Masama sa health. Kasi yung dust is composed of mga fine particles. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.